Lumabas na ang masamang balita tungkol po dito kay Kiko Barzaga. Hello, what's up guys? Muli po tayong nagbabalik dito sa ating YouTube channel kung saan pinag-uusapan po natin yung mga mahalagang nangyayari ngayon sa ating bansa. At ito, pag-usapan po natin ngayon itong tumamang bad news, masamang balita ito kay Kiko Barzaga. Talaga nga naman, inaani, mga sangkay, tag-ani po ngayon. Anyway, bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon kasi, mga sangkay, ito po yung update, no? May balita kay Kiko Barzaga na talaga nga namang hindi niya po ito magugustuhan. Namumuro ng masibak bilang miyembro ng 20th Congress si Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga dahil tila wala umano itong pagbabago. Aba, hindi daw pala nagbabago ang kongresista, no? Bakit kaya, mga sangkay? Ano kayang pagbabago yung gusto nila? At saka bakit namumurong masibak? Basahin po natin yung mga impormasyon tungkol po dito. Nitong Martes ay muling nagpulong ang House Committee on Ethics and Privileges na pinamumunuan ni 4-piece party list Representative J.C. Abalos, kung saan naging agenda ang mga pending complaint laban kina Barzaga at Quezon City Representative Bong Suntay. So tinalakay po ito, mga sangkay, ngayon. Mga pending pala ito, no? Na mga reklamo. Ayon po dito kay Deputy Speaker Janet Garin, Historically kasi sa Kongreso, kapag na-suspend ka na, and then you have another suspension, and in his case, the second suspension had a very strong warning that if he repeats it again, it will proceed to a higher penalty. Ano yung higher penalty? Well, technically, it's expulsion. So, yari dito. So, delikado na pala, mga sangkay, no? Kapag, halimbawa, kongresista ka na nagkaroon ka na ng isang ethics complaint ka na, meron ng reklamo sa'yo, na, kumbaga, nasuspend ka na. Isang beses na suspension, then, may pangalawang case na nasuspend ka na naman. Diyan, medyo delikado na nga po, mga sangkay. Nagsampa ng reklamo sa committee si Garin matapos isisi ni Barzaga sa kanya at anak nitong babae kasama si Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ang pagpanaw ng isang Vice Mayor sa Iloilo kahit nangyari ito sa isang aksidente lamang. So, naalala nyo, mga sangkay, yung, di ba, yung mayor na nag-viral sa social media na dapat nag-aayos siya ng kanyang armas. Tapos, ayun, aksidenteng tumama yun sa kanya. So, ang ginawa ni Kiko Barzaga, sinisi sila Garin. Pati sa kanyang anak daw na babae. At anak na babae nitong si Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor. So, sinisi sa kanila. Kaya ngayon, another complaint, mga sangkay, laban sa kanya. Ayon po kay Garin, so that's actually a pending complaint that I have. Mayroon palang reklamo na pula ito nung nakaraan pa. So, nag-file pala talaga si Garin. Hindi siya nag-appear. But then, when we met in Congress before,
during the time that he was suspended, the second time around, he kept on complaining, ay bakit hindi ako in-expel? Bakit hindi ako in-expel? Bakit suspended lang? And he said, it was expulsion. I would land in the headline. Sabi po dito mga sangkay. Ngayon, ang problema po talaga kasi dito kay Kiko Barsaga, masyado pong mayabang. Masyado pong mayabang eh. Hindi daw siya in-expel. Bakit daw suspend lang? Diba? Masyado pong kumbaga, hay na hay. Dahil dito, sinabihan umano ni Garin si Barsaga na seryosong trabaho ang Kongreso. Kaya dapat itong umayos dahil nakataya ang integridad ng institusyon, subalit hindi nagbabago ang mambabatas. Ayun lang. So, hindi nagbabago pala si Congressman Barsaga. Hindi rin aniya nagustuhan ng mga kongresista ang aligasyon ni Barsaga laban sa negosyanteng si Razon. Alam nyo yan mga sangkay, diba? May kaso po siya dyan eh. Dahil malaking epekto ito sa tiwala ng mga negosyante sa bansa at marami na rin umano itong kasong kinakaharap sa korte. Nako, yari ka dito. Ayon kay Garin, dahil nga doon sa mga, and we ask him, and not now, pero yung mga nakakasalubong ko, siya, at malapit siya, I ask him, what prompts you? Bakit ba ganon? Ba't ba bigla kang mag-post? Ang sagot niya is, kapag may bumubulong, may nagsasabi sa kanya, agad-agad niyang pinupost yon. And we know that proper decorum. And as a responsible government official, you don't do that. Sabi ni Garin. So, pinagsasabihin na niya kasi, di ba, mayat maya magpo-post si Kiko Barsaga, parang vlogger pong datingan eh. Doon nga po siya nadali kay Razon, kaya po na nadampot ang kalaban niya po kasi diyan si Razon. At aminado po siya na mali siya doon. Kita niyo, padalos-dalos mga sangkay. Hindi rin umano nagustuhan ng mga mambabatas na kapag may pulong at seryosong pinag-uusapan ay bigla umano itong nanggugulo. Nagla-live at itinututok ang kanyang cellphone camera sa mga kongresista. Diba, nakita nyo naman yun mga sangkay. Diba? Nanunutok po talaga siya. Parang, ewan ko nga, hindi po siya yung normal na tao na gumagawa ng ganun. And we kept on asking him why. Ang sabi naman niya sa akin, Mommy, kasi, because many of the Kongs call me that Mommy, kasi ang pusa pala-away. So kung hindi ako mang-aaway ng mga away, hindi ako pusa. Sabi ni Congressman, Kiko. So kung hindi ako mang-aaway ng mga away, hindi ako pusa. So kailangan kong mang-away ng mang-away. Because that is a pusa. Ang bihira, and you have to understand that a pusa will have many enemies. Anong klaseng pag-iisip yan? Diyos mio, wariwar. Ay, ewan mo, ba't na elect? Diba? Sino ba bumoto na ito? Sabi ni Garin, sometimes people will look at it as funny. But you are representing thousands, hundreds of thousands of constituents who are being deprived of their representation simply because you are looking at your position as a game. So, hindi ito pwede, sabi ni Garin. Medyo malalim nga itong medyo malaki ang problema nga dito ni Kiko Barsaga kung ganun. Inamin din ni Garin na may miyembro ng committee ang nagmungkahi na ipasuri muna sa doktor si Barsaga bago patawan ng panibagong parusa. Subalit, sinabi ng mabatas na hindi ito dapat manggaling sa Kongreso kundi sa kanyang pamilya. Ayan, actually, yung kanyang pinsan na si Kap Nino Barsaga, 'di ba? Hinamon siya nun, sabay daw sila magpunta sa doktor ng mga utak para tingnan yung mental health nilang dalawa. Well, ano po ang inyong opinion? Ito po yung delikadong kalagayan ngayon ni Kiko Barsaga. Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation.
Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.